Today is my first day dito sa hospital, kaya tinusukan ako ng karayong ito. Preparation daw ito para bukas sa aking surgery. Kaya nga hindi ako makakilos na maayos dahil dito sa karayong. Tapos na po yung surgery. Tapos nakaranas ako ng matinding sakit dahil po sa bloated ako. Kaya nakaganito ako tagilid. Ito lang ang paraan para mag-calm yung sakit. Tapos binigyan nila ako ng ganito. Baka kasi masuka. Hindi pa ako nakainom ng tubig at hindi pa nakakain. Dapat daw 6 hours after surgery. Kaya uhaw na uhaw ako. Pwede ako makatihaya pero masakit. Yung dito sa abdomen dahil siguro sa gas ito. Grabe bloated ako. Ngayon nagnanamb na ako. Magtanong ako sa nurse mamaya bakit ganito, pati yung legs ko nagnamb. Hindi ko pa maipakita ang sugat sa inyo dahil wala pa akong damit. Ito po pala ang maliit na gallstone na tagpuan nila sa aking gallbladder. Para siyang seeds ng tomato. Tapos ito pa pala yung ginagamit namin kung kailangan namin ng nurse. 2 dextrose na po ang naubos ko. Ayan o. Dahil sa matinding sakit. Kaya binigyan ako ng 2. Instead na 1 lang yun. Nagreklamo ako eh. Punong-puno ng hangin itong tiyan ko. Binihisan na pala ako ng nurse kanina. Ito pang pakalma daw to. Pero wala naman eh. Masakit pa rin. Nakautot na ako. Pero same pa rin ang sakit. Today, releasing time na pala. Nag-aantay na lang ako ng papel para makauwi na ako ng bahay. Nandito na ako sa bahay. I-share ko na sa inyo sa mga hindi nakakaalam kung bakit nag-undergo ako for the gallbladder removal or gallbladder surgery. Before ako nagpa-surgery, nakita kasi doon sa aking ultrasound, may gallbladder polyps ako, which is kailangan ng surgery. 3 mm na. Ang advice ng doktor sa akin, gallbladder removal. Sinabi ng doktor na, huwag mong antayin na maging acute ang gallbladder polyps. Magiging cancer ito kung malaki na ang polyps sa loob ng gallbladder. Better, ipatanggal mo na ito. So, I have no choice. So, kailangan ko na talagang sundin kung ano yung payo ng doktor. Anyway, bago ang aking surgery, 3 beses po ito na-cancel. Ang una-una, March 27, 2025. So, tumawag ang doktor na March 31. And afterwards, nag-change na naman ng schedule. Tumawag yung doktor kay Vladimir na March 28. So, March 27 pa lang, going to hospital na kami. Kasamaang palad, tumawag again yung doktor kung pwede ba daw ako sa araw na yun. Nagtanong ang doktor kung nakakain ba daw ako ng breakfast. Siyempre, sinabi ni Mr. na oo. No choice sila. Nag-stick sila doon sa sinabi nilang March 28, 2025 ang surgery. Maganda yung recovery room. May 2 bed, may shower, may TV pa. Kaso nga lang, walang tissue. Yun ang problema namin. And good news, may karumit ako. Which is, doon pa lang, masaya na ako dahil yung karumit ko, marunong mag-English. Eh, hindi pa naman ako marunong mag-Slovak. Basic lang alam ko. Nakipagchikahan ako sa kanya, so hindi ako na-bored. First day pa lang, pinakain ako ng todo, inom ng tubig todo, but until midnight lang. Kinabukasan, March 28, 2025, yun na ang aking surgery. That was 7:30 AM dito sa Slovakia. Nangyari yun. Punta na ako doon sa operating room. Pinaprepare ako, pinatanggal lahat ng damit ko except sa aking underwear dahil may menstruation ako. Alam ng doctor at nurses yun. Nag-antay lang ako ng few minutes bago ang surgery. Di ba, may mga preparation pa sila. Ang ginawa pala sa akin is laparoscopic cholecystectomy. Tama ba yun pagka-pronounce ko eh? Kinakabahan ako dahil first time ko yun. Ang ginawa ko, nag-pray na lang ako, Lord, help me.
magiging successful lang ang surgery. Kahit nawala akong eyeglass dahil tinanggal ito, kitang-kita ko pa rin yung sobrang laki talaga ng light. Nakaganyan. Then, busy-busy yung preparation ng mga nurses, yung assistant doctors. Bago nila ako pinatulog, syempre, in-inform ako. Nakaganyan ang aking posisyon. Tapos, dito yung aking anesthesia pinadaan. Then, dito parang BP. Everything is okay. Bago ako pinatulog, then, nag-start na silang mag-gallbladder remove. Ginising na lang ako ng nurse, hey, wake up. Pagdilat ko sa mata ko, tanong pa ako sa nurse kung tapos na ba. Hindi ako naintindihan. Hinatid na lang niya ako doon sa recovery room. Pero, na-feel ko na ang sobrang bloated sa aking tiyan na nandito na sa abdomen ko. Grabe yung kabag ko. Hindi ako makautot. Sobrang sakit. Isang dextrose, not enough. Sobrang sakit talaga. Ang ginawa ko para mag-less yung kabag, humiga ako ng right side na kaganyan para medyo maipit itong aking tiyan na puno ng hangin. Nakaganyan ang aking posisyon. Hanggang sa unti-unting lumalabas pero hindi talaga makalabas lahat. Yung aking sugat, hindi ko na-feel yung sakit. Pero itong kabag, uncomfortable. Gusto ko ngang talian para makalabas lahat. After surgery, pinatulog lang. Antay lang ako ng more than 6 hours. Pumasok yung nurse sa recovery room. Pinainom ako ng konting tubig. Then pinatayo. Dahan-dahan lang. Siyempre, nakaalala yung nurse kung kailangan ko daw umihi. Ang mga nurse, support sila, lalo na kapag may kailangan. Hindi ako naka-feel ng gutom. Ang na-feel ko lang antok. Pumasok ulit yung nurse, binigyan ako ng dextrose. Sabi niya, strong ito. Pagod ang aking buong katawan nang dahil siguro doon sa anesthesia or whatsoever ang ginawa nila, na hindi ko na talaga alam. Before ang lahat, may gallstones na po ako. Nadala na ako sa emergency hospital dito sa Slovakia. Last year, 2024, nag-trigger na pala yun. Na-check na ng doktor, nag-move away pa pala yung gallstones. Inflammation. May mga na-research na rin ako about nito kung bakit nagkaroon ako ng gallbladder polyps. Dahil ang doktor hindi din niya ma-explain na maigi sa akin. Ito lang masasabi ko, kailangan talaga ang proper food para hindi na magkaroon ng gallbladder problem. So, iwasan talaga yung mga fatty food. Kung kumain man, dapat less or dapat i-balance. Thanks God, successful naman yung surgery. And may follow-up check-up ako sa mismong doktor ko. Doon ako magtatanong sa kanya kung may gamot ba talaga itong bloated, kumikirot ang aking sugat. Although, hindi lahat ng nurses makapagsalita ng English. Some of them, makatalk sila ng English pero hindi talaga fluent, basic lang. Yung iba, hindi nagtatanong sa akin kasi nakikita talaga nila na hindi ako kalahi nila. Aware na din yung ibang mga nurses na hindi ako makapagsalita ng Slovak. More on English, kaya yun. Sa karumit ko na lang and then doon na lang din ako nagtatanong sa kanya. So, in-explain naman niya sa akin na maigi. Kahit na hindi lahat, nagta-translate na lang siya sa Google para sa akin. Thank you, Lord. So far, doon sa hospital kung saan naganap ang aking surgery, yung mga doktor, marunong naman mag-English. Papasalamat ako kay God na mabait yung mga nurses, yung ka-roommate ko, doctors doon na bumibisita sa amin, mabait din. And may isang doktor doon na nagtanong sa akin kung taga saan ba daw ako. Nung sinabi kong Philippines, okay. Before ang surgery ko, nagtanong din siya kung saan banda ako sa Pilipinas. Sinabi ko sa General Santos City, akala kasi niya from Manila. May na-encounter lang akong medyo masungit na nurse, pero okay lang yun kasi hindi naman siya marunong mag-English. Smooth yung surgery ko, wala namang problema, and hopefully na maging full recovery na ako. Ang advice ko lang, always niyong ingatan ang inyong health. Please drink a lot of water, eat proper food. Kung pwede lang, iwas-iwasan yung mga unhealthy food. Hindi maganda po sa ating katawan yun. Kung may mga sintomas kayo, consult ka agad sa doktor. Or else, magtanong kung anong mga sintomas na yung nararamdaman ninyo. Kung wala man kayong pangpa-check up. Always remember, health is wealth. Huwag po kayong matakot magpa-opera. Pray and relax lang. God bless all. 3 sugat po ito. Dito nila pinadaan. Tignan nyo ang aking tiyan, Medyo lumalaki siya dito after surgery.
hanggang ngayon. So 2 days hindi nakapagbawas.